Kamusta, mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylyn. Ngayon, bisitahin natin ang South Korea kung saan ang Kristyanismo ang pinakamalaking relihiyon. Bagamat isang bansa sa Asya ang South Korea, mula pa noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang Kristyanong kultura nito ay naimpluwensyahan ng Kristyanismo ng US. Sa loob ng mahigit isang siglo, naging kasing maimpluwensya at naisalukal ang Kristyanismo rito tulad ng sa ilang Kristyanong bansa sa Europa. Sa buong siglo ng pamanang kulturang Kristiyano, ang mga konseptong tulad ng kabutihang loob, kalayaan at demokrasya, katarungang panlipunan, pagkakapantay-pantay at karapatang pantao ay nagkaroon ng malalim na impluwensya sa mga sistemang panlipunan ng South Korea at sa oryentasyong panrelihiyon ng mga mamamayan nito. Kasabay nito, naimpluwensyahan ng mga konseptong ito ang pag-iisip, moralidad at pagpapahalaga ng panlipunang responsibilidad ng mga mamamayan nito, napabuti ang sistemang demokratiko nito, napalakas ang kamalayan ng publiko sa pagtatanggol sa demokrasya at kalayaan at natulungang mapanatiling matatag ang demokrasya at lipunan nito. Namana rin ng mga taga-South Korea ang Kristiyanong tradisyon ng pagprotekta sa mga mahihina. Nagpapakita sila ng kabutihang loob, pag-unawa at pakikiramay sa mga grupong mahihina na naghahanap ng kanlungan, lalo na sa mga inuusig na Kristiyano at binibigyan sila ng makataong pagtanggap at proteksyon. Ang Kristyanismo ay isang mahalagang bahagi ng lipunan ng South Korea. Sa ngayon, ang mga polisiya at institusyonal na balangkas ng South Korea tungkol sa relihiyon ay kabilang sa mga mas maunlad sa mundo at ito ang nag-iisang bansa sa Asya na praktikal na isinasama ang gawain ng karapatang pantao sa balangkas ng pamahalaan nito. Ayon sa mga kaugnay na datos, ang mga mananampalatayang Kristiyano sa South Korea ngayon ay bumubuo ng halos 30% ng kabuuang populasyon, ang pinakamataas na porsyento sa mga bansa sa Silangang Asya. Nangangahulugan itong may mahalagang papel ang boto ng mga mananampalatayang Kristiyano sa mga pampanguluhang halalan sa South Korea. Bukod pa rito, kabilang ang South Korea sa mga bansang may pinakamaraming simbahang Kristiyano. Halos kahit saan ay may mga simbahan, mula sa mga mataong lungsod hanggang sa malalayong bayan sa probinsya. Sa kabiserang lungsod pa lang ng Seoul, mayroong humigit kumulang 5,000 simbahan. Ang maunlad na tanawing panrelihiyon na ito ay malinaw na nagpapakita ng malakas na suporta ng gobyerno ng South Korea sa Kristyanismo at sa pag-unlad nito, at hindi direktang sumasalamin din ito sa lubos na positibo at bukas na saloobin ng gobyerno sa mga pulisiya ng karapatang pantao. Kamakailan, bumisita ang aming reporter sa isang Kristiyanong iglesia sa Seoul, South Korea, at nakiisa sa kanilang buhay iglesia kung saan masaya silang nagsasama-sama ng ilang oras. Ngayon, sundan natin ang ating reporter habang nararanasan natin ang buhay iglesia ng mga Kristiyano sa Seoul at pakinggan natin kung ano ang ibabahagi nila sa atin. Narito ang ulat mula sa ating reporter. 시청자 여러분 안녕하십니까? Hello mga manonood. Ako si Choi Jaeon at narito ako sa Seoul, South Korea. Nasa likod ko ang isang Kristiyanong simbahan sa Unso. Kayang tumanggap ang simbahang ito ng mahigit 700 tao sa mga pagtitipon. Naging isang espiritual na kanlungan ang lugar na ito para sa mga Kristiyano sa mataong kalakhang lungsod. Ngayon, maraming Kristiyano ang dumarating sa simbahan para sama-samang purihin at sambahin ang Diyos. Ngayon, gamit ang aming kamera bilang inyong gabay, pumasok kayo sa kanilang buhay iglesia at danasin ang kanilang pagiging magiliw at kaligayahan. Noong umaga ng ika-6 ng Setyembre, nagtipon ang mga Kristiyano mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Unso, Seoul para sama-samang tamasahin ang buhay iglesia.
Bago ang pagtitipon, nagbatian at nagkwentuhan ang mga Kristiyano. Ito ang kanilang pinagsasaluhang tahanan. Kahit sa mga araw na walang pagtitipon, pwede silang pumunta rito para magbasa ng mga salita ng Diyos, magbahagi at makipagbahaginan sa isa't isa, at tumulong at sumuporta sa isa't isa. Ako si Chori Reyong, ang inyong host para sa araw na ito. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Ngayong nakaupo na ang mga kapatid, magsisimula na ang ating pagtitipon. Nagsimula ang mga Kristiyano sa pag-awit ng isang himno ng mga salita ng Diyos. Nais ng Diyos na hangarin ng sangkatauhan ang katotohanan at mabuhay. 너의 태도와 진심을 보고 적절한 종착지를 준다고 한다면 얼마나 좋겠느냐. Inialay ng mga Kristiyano ang kanilang pasasalamat at papuri sa Diyos sa pamamagitan ng isang masayang sayaw. Sa mga awit at sayaw bilang papuri sa Diyos, natamasa ng mga Kristiyano ang kaligayahan at kagalakan ng presensya ng Diyos. Pagkatapos, pinatahimik nila ang kanilang puso at sama-samang nagdasal sa Diyos. Sunod, basahin muna natin ang mga salita ng Diyos at pagkatapos ay ibahagi ang ating pagkaunawa. 그리스도의 입에서 나오는 진리로 Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga nagnanais na makamit ang buhay ng hindi umaasa sa katotohanang sinambit ni Kristo, ang pinakakatawa-tawang mga tao sa mundo, at ang mga hindi tumatanggap sa daan ng buhay na dinala ni Kristo, ay namumuhay sa pantasya. Kaya naman sinasabi ko, na kamumuhian ng Diyos magpakailanman ang mga taong hindi tumatanggap kay Kristo ng mga huling araw. Si Kristo ang pasukan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, at walang sino man ang makakalampas sa Kanya. Kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, walang magagawang perpekto ng Diyos. Nananampalataya ka sa Diyos, kaya dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita, at dapat kang magpasakop sa Kanyang salita. Huwag kang mag-isip lang na magkamit ng mga pagpapala, habang hindi mo magawang tanggapin ang katotohanan at ang pagtustos ng buhay. Dumarating si Kristo sa mga huling araw upang mabigyan niya ng buhay ang lahat ng sinserong nananampalataya sa Kanya. Alang-alang sa pagtatapos ng lumang kapanahunan at pagpasok sa bago, kaya umiiral ang gawaing ito, at ang gawaing ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng papasok sa bagong kapanahunan. Kung hindi mo kinikilala si Kristo, at higit pa rito, ay kinokondina, nilalapastangan, o inuusig mo siya, kung gayon ay nakatadhana kang masunog ng walang hanggan, at hindi ka kailanman makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang Kristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng pangmatagalan at walang katapusang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan nakakamit ng tao ang buhay, at ito ang tanging landas para makilala ng tao ang Diyos at masang-ayunan ng Diyos.
Kung hindi mo hinahanap ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon, ay hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus at hindi ka magiging kalipikado na pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit sapagkat pareho kang isang papit at bilanggo ng kasaysayan. Ang mga kinokontrol ng mga regulasyon, ng mga salita, at ng mga gapos ng kasaysayan ay hindi kailanman makakapagkamit ng buhay o ng walang hanggang daan ng buhay. Ito ay dahil ang tanging meron sila ay maruming tubig na kanilang kinapitan sa loob ng libu-libong taon, sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono. Ang mga hindi natutustusan ng tubig ng buhay ay mananatiling mga bangkay, mga laruan ni Satanas, at mga anak ng impyerno magpakailanman. Kung gayon, paano nila masisilayan ang Diyos? Naghahangad ka lang na kumapit sa nakaraan, na manatili sa iyong kinalalagyan at panatilihin ang mga bagay-bagay, at hindi naghahangad na baguhin ang kasalukuyang kalagayan at iwaksi ang kasaysayan? Kung gayon, hindi ba't palagi kang magiging kaaway ng Diyos? Amen. Tapos na nating basahin ang mga salita ng Diyos. Magnilay-nilay muna tayo sandali. Ang sino mang nagkamit ng kaunting liwanag mula sa mga salita ng Diyos ay malayang magbahagi nito. 안녕하세요. Isa akong Katoliko sa loob ng mahigit 20 taon. Ganoon din ang misis ko. At sa Krista naman ang anak ko na nagsisilbi sa pari. Madalas kaming pumupunta sa simbahan ng maaga pa lang. At akala ko, nalulugod ang Diyos sa lahat ng iyon. Pero pagkatapos kong tanggapin ang yugtong ito ng gawain, napagtanto kong lubos pala akong nagkamali. Lubhang nagbago ang dati kong pagkaunawa sa Diyos. Nang pumunta ako sa iglesia sa Unso, unang beses kong narinig na may 3 yugto ng gawain ang Diyos. Sa mahigit 20 taon ko bilang Katoliko, walang paring nakabanggit nito. Siyempre, hindi rin nila alam ang misteryong ito. Naunawaan ko lang ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pakiramdam ko ay naging walang kabuluhan ang lahat ng nakaraang taon ng pananampalataya ko. Ang daan ng buhay na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay ang salita ng katotohanan. Lubos na naiiba sa mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao. Ito ang di nagbabagong katotohanan. Ang mga salita ng Diyos ang pumukaw sa akin at nagbigay daan para magbago ako. Kung ipinagpatuloy ko lang ang pagsunod sa mga ritual ng relihiyon, tulad ng ginawa ko sa loob ng mahigit 20 taon, natatakot akong mapupunta lang ako sa impyerno. Salamat sa Diyos. Amen. Sa totoo lang, mayroon akong katulad na karanasan. Dati, nananampalataya ako sa Diyos para magtamo ng mga pagpapala. Pero ngayon, nauunawaan kong hindi pala dapat ganoon. Dapat tayong tunay na magtiwala sa Kanya. Dati, takot na takot akong mahatulan at nag-aalalang susubukin ako ng Diyos. Pero ngayon, nabawasan na ng husto ang takot at pag-aalalang iyon. Kahit hatulan ako ng Diyos, handa akong tanggapin ito. Nagtitiwalang ang kanyang paghatol ay isa ring pagpapala. Handa akong magpasakop sa Diyos at sumunod sa Kanya. Amen. Mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ng mga Kristiyano na sa pagtanggap lamang sa Kanyang gawain ng paghatol, maiwawaksi ng mga tao ang kanilang katiwalian at madadalisay, at na ang paghatol at pagkastigo ang liwanag ng kaligtasan. Ipinahayag nila ang kanilang papuri at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng awit. Salamat sa Diyos. Sunod, ibabahagi ni Sister Lee Shoshim ang kanyang patotoo. Si Lee Shoshim, isang Kristiyano mula sa Suwon, Gyeonggi Province, ay lumaking nananampalataya sa Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga magulang.
Aktibo siyang dumadalo sa mga pagtitipon, nakikinig sa mga sermon, at nangangaral ng ebanghelyo. Iniisip na makakamit niya sa pamamagitan nito ang mga pagpapala ng Panginoon at makakapasok siya sa kaharian ng langit. Noong 2019, narinig ni Lee Shoshim ang ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw at nagsimula siyang basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. 이후 몇 차례의 규제를 거쳐서 Pagkatapos ng ilang pagtitipon, narinig ko ang balitang nagbalik na ang Panginoon. Nakatanggap din ako ng isang aklat na naglalaman ng mga katotohanang personal na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos. Puno ng pananabik at pag-asam, binuksan ko ang aklat na iyon ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hinahanap ako ng lahat ng tao sa gitna ng pasakit at bumabaling sila sa akin sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga panahon ng kapayapaan ay nagagalak sila sa akin. Kapag nasa panganib ay itinatatwa nila ako. Kapag abala sila ay kinakalimutan nila ako. At sa kanilang mga libreng oras ay gumagawa sila ng ilang pabasta-bastang pagsisikap upang ninlangin ako. Gayunpaman, wala pang sino man ang nagmahal sa akin sa buong buhay nila. Nais ko sanang maging taimtim ang mga tao sa aking harapan. Hindi ko hinihiling na bigyan nila ako ng anumang bagay, kundi na seryosohin lamang nilang lahat ako. Na sa halip na bulahin ako, tulutan nila akong matamo ang kanilang sinseridad bilang sukli. Amen. Tumago sa puso ko ang mga salita ng Diyos na parang matalas na espadang may dalawang talim. Pinagnilayan ko ang mga taon ko bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Kapag maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, nagpapasalamat ako sa Diyos at nagiging determinadong palaging lumapit sa Kanya. Pero kapag abala ako sa trabaho, hindi ako nagsisikap na gawin iyon. Sa halip, ibinubuhos ko ang sarili ko sa trabaho at sa sobrang abala ay wala na akong ibang magawa. Sinasabi kong mahal ko ang Diyos, pero sa realidad, ang pagmamahal na iyon ay pagnanais lang para sa Kanyang mga pagpapala. Hindi iyon tunay na pagmamahal sa Diyos. Napagtanto ko rin na ang mga panalangin ko ay palaging para sa kaligtasan ng aking pamilya at sa tagumpay ng aking mga anak. Ang pananampalataya ko ay hindi tungkol sa tunay na pagsunod sa Diyos, kundi tungkol sa pagkakamit ng mga pagpapala. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa at natagpuan ang siping ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, nabahiran ba ng dumi ang inyong pagmamahal sa akin? Dalisay ba at taos-puso ang inyong katapatan sa akin? Totoo ba ang inyong kaalaman tungkol sa akin? Gaano kalaki ang puwang ko sa inyong puso? Napuno ko ba ang buong puso ninyo? Ilan sa aking mga salita ang naisakatuparan sa loob ninyo? Huwag ninyong subukang lokohin ako. Napakalinaw ng mga bagay na ito sa akin. Amen. Tila hinahatulan ako ng mga salitang ito at pinanginginig ang puso ko sa takot. Ang palagi kong paniniwala dahil hindi ko kailanman iniwan ang Diyos at palagi akong masigasig na mananampalataya, garantisado na ang lugar ko sa kaharian ng langit. Pero ngayon, napagtanto ko kung gaano ako nagkamali. Kahit na masigasig akong dumadalo sa mga pagtitipon, umaawit ng mga himno at nagdarasal, madalas ay nagpapakitang tao lang ako. Marami akong ginawang pagsiserbisyo, pero hindi para dakilain ang Diyos, kundi para makuha ang papuri ng iba. Kapag naririnig ko ang mga papuring tulad ng napakabuti mong mananampalataya, lihim akong nagmamalaki. Madalas akong magsalita tungkol sa pagsisisi, pero sa pang-araw-araw na buhay ko, patuloy lang akong nagkakasala. Palaging gustong maging mas mahusay kaysa sa lahat. Sa tuwing kailangang magdesisyon, nakapili na ako. At ang mga panalangin ko ay tungkol lang sa paghingi sa Diyos na ipagkaloob ang aking mga di makatwirang kahilingan. Sa pag-iisip sa lahat ng ito, nakita ko kung gaano ko nilinlang ang Diyos at labis akong napahiya.
Wala talagang puwang ang Diyos sa puso ko. Inilantad ng mga salita ng paghatol ng makapangyarihang Diyos ang mga nadungisang intensyon sa pananampalataya ni Lee Shoshim. Naramdaman niyang may autoridad at kapangyarihan ang mga salita ng Diyos. Gayunpaman, ang tono at paraan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ay lubos na di inaasahan at hindi naaayon sa kanyang mga kurukuro. Sa halip na madama ang habag at pagmamahal ng Diyos, puro mahigpit na paghatol lang ang naramdaman niya. Dahil dito, nag-alinlangan siya sa gawain at mga salita ng makapangyarihang Diyos at naisip pa niyang itigil ang kanyang pagsisiyasat. Pero habang nagpapatuloy ako sa pagbabasa, natakot ako. Ano pa kayang katiwalian ang ilalantad ng Diyos sa akin? Dahil sa takot na iyon, ayaw ko nang buksan muli ang aklat. Pero kasabay nito, nakaramdam ako ng matinding pananabik at kuryosidad para sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili kong basahin ang mga ito. Tunay ngang parang mula sa Diyos ang mga salitang ito, pero hindi ko matanggap. Gulong-gulo ang isip ko at hindi ko alam ang gagawin. Kaya, taimtim akong nagdasal. O Diyos, noong nananampalataya ako kay Jesus, palagi kong inaakala na ang mahalagang dugo ng krus ang magdadala sa akin sa kaharian ng langit. Pero ngayon, alam kong ako ay nasa kasalanan pa rin. Napakahirap para sa akin na maging lubos na sigurado na ang mga ito ay tunay na mga pagbigkas ng nagbalik na Panginoon, na ang mga ito ay iyong sariling mga salita. Napakarami kong kadungisan sa loob ko, kaya mahirap itong tanggapin. Diyos ko, pakiusap, gabayan mo ako. Tulungan mo akong makilala na ito ang iyong tinig para makatiyak ako at matanggap ko ito. Pagkatapos, nagbukas loob ako tungkol sa aking mga kuro-kuro sa aking mga sister at ipinakita nila sa akin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, yamang hinahanap natin ang mga bakas ng yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang mga layunin ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbigkas niya. Ito ay dahil kung saan man naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos. At kung saan man naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saan man naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos. At kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sa paghahanap sa mga bakas ng yapak ng Diyos, nakaligtaan ninyo ang mga salitang, ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. At kaya, maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, ang hindi naniniwala na natagpuan na nila ang mga bakas ng yapak ng Diyos, at lalo nang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. Napakatinding pagkakamali. Ang pagpapakita ng Diyos ay hindi makakaayon sa mga kuro-kuro ng tao, lalong hindi makakapagpakita sa paraang iginigiit ng tao na magpakita siya. Amen. Amen. Noong una kong mabasa ang mga salita ng paghatol ng Diyos, masyado itong mahigpit para sa akin. Inisip ko na ang Diyos na ito na nagsasalita ng napakahigpit ay iba sa mapagmahal at maawaing Panginoong Hesus na kilala ko. Ang lahat ng ito ay dahil hindi ko naunawaan ang disposisyon ng Diyos. Nilimitahan ko ito sa pag-aakalang siya ay mapagmahal at maawain lamang. Pero saan man mayroong katotohanan, naroon ang pagpapakita ng Diyos at ang katotohanan ang tinig ng Diyos. Dahil ang mga salitang ito ang kanyang tinig, dapat kong bitiwan ang aking mga kuro-kuro, tanggapin ang mga ito at magpasako. Naisip ko ang karanasan ng babaeng Samaritana sa Biblia. Nang makilala niya si Jesus sa balon, inakala niya noong una na isa lang siyang Hudyo. Pero pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, nakilala niya na ang tinig niya ay ang tinig ng Mesiyas na matagal na niyang hinihintay. Sabi ng Diyos,
Maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, ang hindi naniniwala na natagpuan na nila ang mga bakas ng yapak ng Diyos, at lalo nang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. Napakatinding pagkakamali. Muntik na akong lubhang magkamali na marinig ang tinig ng Diyos pero hindi makilala ang kanyang pagpapakita dahil lang sa sarili kong mga kurukuro. Pagkatapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, natiyak kong siya ang nagbalik na Panginoong Hesus, si Kristo ng mga huling araw. Puno ako ng pasasalamat sa makapangyarihang Diyos sa pag-akay sa akin sa puntong ito ngayon. Pagdating sa pagsalubong sa Panginoon, dapat tayong magkaroon ng mapagpakumbaba at naghahanap na puso. Isantabi natin ang ating mga personal na kurukuro at aktibong hanapin ang pagpapakita ng Diyos at kung ano ang ipinapahayag niya. Dahil tanging ang Diyos ang makapagpapahayag ng katotohanan, ang matagumpay na hanapin ang pagpapakita ng Diyos ay ang salubungin ang Panginoon. Ipinatanto kay Li Shoshim ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na hindi tayo maaaring umasa sa mga kurukuro at imahinasyon ng tao para makilala ang tinig ng Diyos at masalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Sa halip, dapat nating kilatisin kung ang tinig na ito ay naglalaman ng katotohanan at kung kaya nitong hatulan at dalisayin ang tiwaling disposisyon ng isang tao. Tinulungan din siya ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na mapagtanto na kung ang isang tao ay nabibilanggo sa sarili niyang mga kurukuro, hindi lamang siya mabibigong makilala ang tinig ng Diyos, kundi kukundi na hindi niya ang mga salita at gawain ng Diyos. At dahil doon, ay hindi niya kailanman masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Napagtanto ng mga Kristiyano kung gaano kahalaga ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos, kaya muli silang nag-alay ng isang himno ng pasasalamat sa Diyos. Si Kim Yong-shim at ang kanyang pamilya ay mga Katoliko at mahigit 40 taon na siyang mananampalataya. Noong 2019, sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisiyasat, natiyak niyang ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus at ibinahagi niya ang ebanghelyo sa kanyang anak na babae. Noong sila'y nag-uumapaw sa galak sa pagdalo sa piging ng kordero, ang pamilya ni Kim, na nalinlang ng mga walang batayang tsismis, ay nagsimulang mahigpit na kumontra sa kanya, sinusubukang pigilan siya sa pagsunod sa makapangyarihang Diyos. Isang araw, natagpuan ng mister ko ang mga aklat ng mga salita ng makapangyarihang Diyos sa aming bahay. Naghanap siya online, nakakita ng ilang walang batayang tsismis, at sumiklab sa galit, at mahigpit na kumontra sa aking pananalig. Para mapanatili ang kapayapaan, wala akong nagawa kundi ang sumang-ayong isuko ang mga aklat. Bahagyan nitong pinahupa ang alitan sa wakas. Kalaunan, nalaman din ng nakababata kong kapatid na babae na leader ng isang prayer group sa aming simbahang Katoliko na nananampalataya ako sa makapangyarihang Diyos at mahigpit itong kinontra. Para pigilan ako, ipinadala pa niya ang nanay ko sa bahay ko para bantayan ako. Ang pagbabantay sa akin ng nanay ko ay isang pagdurusa. Para hindi ako makadalo sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, sinubaybayan niya ang bawat kilos ko. Sa sandaling tumingin ako sa aking telepono, itatanong niya agad kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sinusundan niya ako kahit saan, na parang anino. Sa ilalim ng kanyang patuloy na pagmamanman,
Hindi ako makapunta sa mga pagtitipon o makapagbasa man lang ng mga salita ng Diyos sa bahay. Alam kong karaniwang nakakatulog ang nanay ko bandang alas 8 o alas 9 ng gabi. Kaya hinihintay ko ang oras na iyon para lihim na magbasa ng mga salita ng Diyos. Mahirap man, pero ang makabasa ng mga salita ng Diyos ay nagdulot sa akin ng kaligayahan. Habang sinusubaybayan siya, patuloy ding ginamit ng ina ni Kim ang pagmamahal ng pamilya para kunin ang kanyang loob at pahinain ito. Sinusubukang yanigin ang kanyang pananalig at ilayo siya sa Diyos. Ayaw saktan ni Kim Yong-shim ang kanyang ina, pero mas lalong ayaw niyang ipagkanulo ang Diyos. Nakaramdam siya ng matinding panghihina at paulit-ulit lang na dumaing sa Diyos. Hinihiling na palakasin ang kanyang pananalig. Nabalitaan ng isang sister sa iglesia ang tungkol sa aking suliranin at pinadalhan ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga tao, sa panlabas ay mukhang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panggugulo ng tao. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang postahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi nito sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo para sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubok, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos at ang nangyari kay Job ay mga gawa ng mga tao at ang panggugulo ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod nito ay isang labanan. Amen. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na sa panlabas, ang nanay ko ang humahadlang sa akin. Pero sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan sa espiritual na mundo. Nakikipagtunggali si Satanas sa Diyos. Katulad lang ito noong nawala kay Job ang kanyang ari-arian at mga anak. Nasa likod nito ang panunukso ni Satanas, pero sinusubok din ng Diyos si Job. Gustong makita ng Diyos kung makapaninindigan si Job sa kanyang patotoo sa espiritual na labanang iyon. Sa huli, napagtagumpayan ni Job si Satanas dahil sa kanyang pananalig at pagpapasakop sa Diyos, at nagdala siya ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang paghadlang at pagmamanman sa akin ng aking ina ay mga pagpapakana ni Satanas. Ginagamit siya ni Satanas para limitahan ako. Nagsasabi ng masasakit na salita para pahinain ang loob ko. Sinusubukang sirain ang aking pananalig at ilayo ako sa Diyos para ipagkanulo ko siya at mawala ang aking pagkakataong maligtas. Ang pagkaunawa rito ay nagbigay sa akin ng kaunting pagkilati sa mga pakana ni Satanas. Naging determinado akong sundin ang halimbawa ni Job at pagtagumpayan si Satanas sa espiritual na labanang ito. Gaano man ako subukang pigilan ng aking ina at kapatid, hindi ko itatatwa o ipagkakanulo ang Diyos. Amen! Nang makita ng ina ni Kim na hindi siya kayang tinagin ng pagmamahal ng pamilya, nagdala siya ng 11 prayer minister mula sa simbahang Katoliko sa kanilang bahay para subukang ilayo siya sa makapangyarihang Diyos. Sa pagsandal sa Diyos at sa paggabay niya, hindi nakipagkompromiso si Kim sa kanila. Pagkatapos nito, lumago ang pananalig ni Kim at nagsimula siyang maghanap ng mga pagkakataong dumalo sa mga pagtitipon sa labas ng kanyang bahay. Sa isang pagtitipon, nabasa niya ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na tumulong sa kanyang maunawaan kung paano gumawa ng tamang pagpili kapag nahaharap sa paghadlang mula sa kanyang pamilya. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa lahat ng pakikibaka sa pagitan ng positibo at negatibo, ng itim at puti, sa pagitan ng pamilya at ng Diyos, ng mga anak at ng Diyos, ng pagkakasundo at pagkakawatak, ng kayamanan at kahirapan,
ng katayuan at pagiging ordinaryo, ng masuportahan at ng maitakwil, at iba pa. Tiyak na hindi kayo mangmang sa mga ginawa ninyong desisyon. Sa pagitan ng nagkakasundong pamilya at ng watak-watak na pamilya, pinili ninyo ang nauna at ginawa ninyo iyon ng walang pag-aatubili. Sa pagpili sa pagitan ng alinman sa inyong mga anak, misis at mister, o ako, pinili ninyo ang nauna. At sa pagitan ng mga kuro-kuro at ng katotohanan, pinili pa rin ninyo ang nauna. Kung papipiliin kayong muli, ano kaya ang magiging saloobin ninyo? Ang nauna pa rin kaya? Bibigyan pa rin ba ninyo ako ng pagkabigo at masakit na kalungkutan? Ang puso ba ninyo ay magtataglay pa rin ng kaunting pagkagiliw lang? Hindi pa rin kaya ninyo malalaman kung paano aaliwin ang puso ko? Sa sandaling ito, ano ang pipiliin ninyo? Amen. Nang hadlangan ng aking mister, kapatid, at ina ang pananalig ko, napuno ng takot at pagkabalisa ang puso ko, at naging sunod-sunuran ako sa kanila. Kahit na gusto kong paluguran ang Diyos, nang usigin ako ng aking pamilya, ni hindi ko man lang matatag na naipahayag ang aking determinasyong sumunod sa makapangyarihang Diyos. Nag-alala ako tungkol sa pagkakasundo ng pamilya, nanginginig sa takot at palaging nababalisa. Ang totoo, walang puwang ang Diyos sa puso ko, at wala akong may takot sa Diyos na puso. Nakita ko kung gaano ako kamakasarili at kakasuklam-suklam. Nakukonsensyang nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, alam kong hindi kita napaluguran dahil sinusubukan kong panatilihin ang pagkakasundo ng pamilya. Pero mula ngayon, gusto kong manindigan sa aking patotoo at bigyan ng kahihiyan si Satanas. Pakiusap, bigyan mo ako ng pananalig. Handa akong palugurin ka. Pagkatapos magdasal, nagkaroon ako ng pananalig. Kalaunan, natuklasan ng ina ni Kim na dumadalo pa rin ito sa mga pagtitipon sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Pagkatapos, ay pinapunta niya ang tiyuhin ni Kim, isang Kristiyanong pastor, para subukang pigilan ito. Binatikos din si Kim ng kanyang mister at anak, at sinubukang hadlangan siya sa pagsunod sa makapangyarihang Diyos. Sa harap ng walang tigil na pag-uusig ng kanyang pamilya, sa wakas ay sumandal si Kim Yong-shim sa Diyos at ginawa niya ang tamang pagpili. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong hindi ko na itatago sa aking pamilya ang aking pananalig. Tinawag ko ang aking mister at ang aking anak at sinabi ko, mula ngayon, walang sino man ang hahadlang o makikialam sa aking pananalig sa makapangyarihang Diyos. Ito na ang mga huling araw at ang aking sinasampalatayanan ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Kung seryoso kayong magsisiyasat at maghahanap para sa inyong sarili, malalaman ninyo na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Hindi mali ang pananalig ko. Sa pagsunod lamang sa mga yapak ng kordero, tayo magkakaroon ng pagkakataong maligtas. Ngayon, nilinaw ko na ang aking saloobin sa pananampalataya ko sa makapangyarihang Diyos. Huwag na ninyo akong pakialaman muli. Pagkarinig nito, napagtanto ng aking asawa at anak na walang saysay na pigilan pa ako, kaya hindi na sila umimik. Sa paulit-ulit na mga espiritual na labanang ito, nakaramdam ako ng takot at panghihina at maraming masakit na luha ang ibinuhos ko. Pero palaging nasa tabi ko ang Diyos. Pinoprotektahan at sinusuportahan ako. Tinutulungan akong manindigan laban sa mga pambabatikos ng aking pamilya. Mulit-muling ginamit ni Satanas ang aking mga pinakamalapit na kamag-anak para pilitin akong magpasako, para talikuran ko ang aking pananalig at itatuwa ang makapangyarihang Diyos. Pero dinadaig ng karunungan ng Diyos ang mga pakana ni Satanas. Sa patnubay at pamumuno ng mga salita ng Diyos, nabigo ang mga pakana ni Satanas, at lalo pang tumibay ang aking determinasyong manampalataya sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen.
우리를 보호하시고 늘 어떤 환경 Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sister, tunay kong nakikita na palagi tayong pinoprotektahan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nais ko pang magbasa ng mga salita ng Diyos. Sinasabi ng mga salita ng Diyos, ang Kristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay at naghahatid ng pangmatagalan at walang katapusang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan nakakamit ng tao ang buhay at ito ang tanging landas para makilala ng tao ang Diyos at masang-ayunan ng Diyos. Amen. Pinapatotohanan ng pagbabahagi na ng dalawang sister na ito ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Sa kanyang pagbabalik, inilalantad at nililinis ng Diyos ang ating mga tiwaling disposisyon para makapagpatotoo tayo para sa Kanya. 또 아까 간증에서 Ipinadama sa akin ng dalawang patotoong narinig natin na ang mga salita ng Diyos ay tunay na isang napakamakapangyarihang gamot. Kapag nahaharap ka sa mga suliranin at hinahanap mo ang Diyos, gagabayan ka ng kanyang mga salita para malutas ang lahat ng kalituhan sa iyong puso. Talagang naiinggit ako at gusto ko ring maranasan ang mga salita ng Diyos sa ganitong paraan. Kaya, sa tingin ko, kailangan kong kumain at uminom pa ng mga salita ng Diyos sa hinaharap. Ang mga salita ng Diyos ay may autoridad at kapangyarihan. Tunay ko itong naramdaman sa mga karanasan ng mga sister. At nararamdaman ko rin na sa kapanahunan ng salita, ganito natin dapat maranasan ang mga salita ng Diyos. Mula sa mga karanasan ng mga Kristiyano sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Seoul, makikita natin na kapag nahaharap sa mga pagpili, maaari silang mag-atubili, manghina at magdusa ng pasakit. Ngunit sa taus-pusong paghahanap sa katotohanan, natagpuan nila ang isang landas ng pagsasagawa para malutas ang mga problemang ito. Sa paggabay ng mga salita ng Diyos, naunawaan nila ang katotohanan, nagkamit sila ng pagkilatis, nakapili ng tama at naging mas malakas at nagkaroon ng mas malaking pananalig. At dito na nagtatapos ang ating live na ulat tungkol sa buhay iglesia sa iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Seoul, South Korea. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok hanggang sa muli.